Sa pagpapatuloy ng ating Kalinga adventure ay naranasan natin matulog sa isang cultural village dito sa Lubuagan. At bago natin tuluyan lisanin ang napakagandang bayan na ito, ay sasadyain muna natin ang isang sikat na destinasyon dito, lalo na sa mga gaya kong motorcycle rider. Ito ang Uma Twin Tunnel. Mula sa itaas ng Awityon ay kailangan muna natin bumaba papunta sa Lower Uma. Tara at samahan nyo ko i-explore ang bahagi na ito ng Lubuagan. Tara, let's! Yan, good morning! Welcome back sa panibago nating moto adventure. At dito, kagagaling natin sa Awityon. Ganda ng lugar. At napaka-entertaining, lalo yung pagdating dun sa mga nagbebenta ng pagkain, tsaka si Sir JM. So, shoutout sa kanya. So, punta muna tayo dun sa Twin Tunnel. Tingnan natin konti. Nandito na rin naman na tayo. Silipin na natin. Ganda ng ano kanina. May sea of clouds dito. Kaso hindi natin masyadong mapaliparan kanina ng maayos. Ganda ng lugar, no? Sir, yung magtatanong po, yung papunta ng Twin Tunnel, yung pagbaba ko, liliko ako pa kaliwa, no? Yung Twin Tunnel? Yung papunta ng Falls? Lower Uma? Buhay? Yung Pagkamayan? Yun yata yung may madadaanan akong tunnel na ano? Ay, doon ba? Buhay? Pagbaba ko dito, sir, liliko lang pa kaliwa. Sige, sir. Maraming salamat po. May viewing deck dito. Snack house siya. Maganda ng umaga rito, no? So, babae lang natin to ng babae. So, tingnan natin yung ano doon, Twin Tunnel. Parang main road din siya, no? O, to Tabuk City. Dito, ito papunta ng Tabuk. So, napakaganda. Itong part ng Kalinga na to. Dito sa part na to, ng Kalinga. Padadaanan daw natin yung Sleeping Beauty mamaya. Yung bundok. So, napakaraming tourist spot pala dito rin sa Kalinga, no? Oh! Solid! Ang lalaki ng ano rito. Parang pader na yung gilid ng ano dito. Bundok. Talagang hindi pala basta-basta talaga puntahan to, no? So may mga bayan doon sa baba, oh. Oh. Ito na yung mga off-road na part. Sa pupuntahan natin, Lusto. Mga ganitong klase. Ano to, Balbalan? 17 kilometers. So dito lang pala. Nasira to ng ano. Ayun, ang ganda ng village dun sa baba. Magtatanong po, dito po ba yung papunta ng Twin Tunnel, yung papuntang Falls? Oo. Yung papunta ng Falls sa Lower Uma? Dito. Sige po. Diretso lang to, te. Sige, thank you po. Hindi nila alam, no? Yung, tayo lang na nakakaalam. Sa, kasi tayo nagbabansag. Pero siguro iba yung tawag nila dyan sa tunnel na yan. So, yun ang aalamin natin dito. So, yung mga aware sa social media, yun lang tawag. Ewan ko lang, tanungin natin sa mga lokal talaga na alam yung lugar na yun. Kaya mga nako-confuse sila sa mga tanong ko. May mga barangay dun, may mga community dun, no? Biruin mo. Nasa gitna sila ng bundok, oh. At mukhang hindi pa naaabot ng sasakyan yan. Yung part na yan. May talaga tayo. Parte talaga na rough road. Pero si sir, naka-scooter, no? Oh! Dito kailangan maingat talaga. Hindi mo kailangan rito. Grabe, mahihirapan pa yata ako mamaya pag akit dito. What an adventure na naman ang ating pinasok, mga idol. Siya na namang panibagong at ang dito, kailangan kong bumalik sa daan na to mamaya. Barangay Dangtalan. So ito yung Barangay Dangtalan. Pero dahil dito, doon tayo sa Lower Uma.
Ayun, may community doon, no? Ano kaya yung by tribe, kaya yung mga community dyan. Iba-hiwalay sila eh. Warning, landslide, prone area. Well, may waterfalls doon, no? Sa baba. Pero hindi yun yung waterfalls na tinatampok nila dito sa lugar na to. Wow! Ang mga idol, oh. Kung saan-saan na naman tayo pumasok. May mga part talaga na sira talaga yung daan. Or hindi pa to nasimentohan. Ayun! Ang Lower Uma. At hindi ko alam kung saan parte dyan tayo pupunta. Titid ang daan dito. Tapos napakaraming buhangin. Madulas pa yan sa basang tubig. So, Lower Uma to Sitio Kulong, Lower Uma. Oh, itong tahimik nila na village. Pinapakapayapa rito. Tukulong Elementary School, Barangay Lower Uma. Ayan, welcome to Barangay Lower Uma. Kasi nagiging waterfalls to pagkatagulan, no? At dyan dumadalo yung tubig. Ayun, may mga sila dito, irrigation. Pero rehabilitate nila tong daan dito. Ginagawa nila. Mukhang gagawa nila ng yan, riprap. Papadiran nila yan. Parang ganyan, ayan, Welcome, Lichukon, Lower Uma, Sitio Lichukon. Grabe, no? Napakaganda ng mga bahay dito. Yung mga gawa sa kahoy. Matitibay ng mga kahoy na yun. Hindi sila basta-basta inaanay at binubukbok yung mga yan. Free Wi-Fi for all. Ayun yun. Solid na mga bahay dito, kaganda. Talagang na-preserve yung mga bahay dito. At syempre meron na rin sila mga bahay na semento rito. Kasi halos lahat lang naman ng mga kailangan nila dito na rin na nakukuha. So semento na lang ang kailangan. Ay, ganda ng waterfalls, oh. Meron dito maliit na waterfalls. So nasa 16 minutes na tayo bumabiyahe mula doon sa itaas. So, talaga, dito sa part na to, hindi na siya sementado. So, sana tama yung tinutumbok natin na lugar. Ganda ng bahay, oh. Pakasulit. Wow! Ayun, oh. Pero nagtagal yung mga ganyang bahay, no? Grabe. Oh, may pansiteria pa rito. Uy, may batil patong din sila dito. Motor parts and motor vulcanizing. So, ibig sabihin talagang to. Itong part na to. Pinupuntahan na rin talaga to. Napakakitid pa nung daan. Ayun, may mga lemon, no? Lemon ba to? Bayabas? Ay, lemon. Good morning, sir. Malapit na po ba rito yung yung tunnel? Malapit na. Mga ilang minuto na lang, sir. 20 minutes. 20 minutes. Malapit. Ano pangalan nitong lugar? Uma pa rin. Lower Uma. Sige po. Maraming salamat. Ha? Western Uma. Yun doon. So may matadaanan pa ako mga kabahayan doon. Sige po. Maraming salamat, sir. Sagana sa tubig dito sa lugar na to. Good morning po. Oh, may project naman pala dito ang local government. Construction of National Road to Dangwilis Access Road, roadside Lower Uma. Date started. Nakari ng budget dito, 4 million din, no? Ito. Ito yung daan na yun. So, sa Pasil, marami ka rin daw mapupuntahan doon. Good morning po.
Pinapastol niya yung ano niya, baboy. Doon tayo galing sa taas. Yan, bundok na yan dito sa kabila natin. Ay, saan ba daan? Dito? Dito po, dadaan? Pwede dito? Sige, sir. Thank you po. Good morning po. Dito na lang tayo. O ba, para sigurado. Hindi natin alam kung tapos na rin eh. So, oo, hindi naman kasi pwede pagsabay-sabayin or isang diretso yung paggawa ng kalsada. Talagang putol-putol yan. So, napakaliblib na to. Itong part ng Lower Uma. Tsaka yung Western Uma na sinasabi ni Kuya kanina. So, magiging National Road pala ito. So, part 2 ng National Road. Going to Balbalan siguro. Galing ng aso, tinatakbuhan tayo. Uy. Sir, malapit na dito sir yung ano, yung twin tunnel. Yung tunnel Yung papunta ng falls. at sa lugar na. Hindi ko alam yung pangalan ng falls eh, pero may tunnel yun na dalawang tunnel eh. Nabutas yung ano, daanan. Oo, malapit na sir. Sige. Maraming salamat po. Ayun, nakalimutan ko na naman itanong kung bakit parang nakukonfuse sila sa mga tanong ko. Siguro iba ang tawag talaga. At siguro yung iba rin dito, hindi sila masyado marunong mag-Tagalog, no? So, ayan, 24 minutes na tayo nagmamaneho. So, tama, nasa 30 minutes siguro yung pagpunta doon sa lugar na yun. Ginaguide ako ng aso. Layo nung pinupuntahan ng aso na to. Mukhang magsusumbong yata. May dayuhan. Op. Op. Kasing ng aso. Siya yung gagayid niya ako yan. Sir, magtanong ako sir. Sir, saan papunta yung tunnel dito? Yung tunnel. Sa diretso, Ito, diretsuhin ko to. Tuntulay. Malapit na? Malapit na. Thank you po. Wala na yung aso. Ay, dun siya tumatakbo. May tulay dito. So part talaga to ng National Road, itong lugar na to. Pangalan ng bridge. Agama Bridge. Hindi na lang yung ano rito. Uy. Maguho itong lupa oh. So. Wow. Landslide prone area to. Katakot. Matabunan tayo. So ito na yun. Punta dito. Nasaan na yung malapit na raw eh. So yun lang tayo, saglit lang tayo dun. So tatagal pala din tayo ng 1 oras dito sa pagpunta natin, no? Pero sabi ko nga, nandito na tayo. Puntahan na natin. So malamang kung dinerecho ko yung pinukpok kahapon, baka dito rin yung labas ko. Sobrang layo. Dito may kalsado. Ay hindi, dead end pala to. Papunta ng tunnel. Na-develop tong daan na to. Hindi na lang siya na-maintain. Kaya tuluyan siyang nagkaganito. O panahon lang ang didirit ngayon ah. Ang tawag dyan sa, sa tawag nila sa Tagalog yun. Pero ang didirit kasi ang tawag namin dyan eh. B, 8 kilometers. Ay, magtatanong po. Malapit na po ba rito yung tunnel? Yung tunnel po? bakit? Po, sisilip lang sana doon. Hindi ko lang. Hindi niyo po alam. Sige po. Salamat po. Sir, magtatanong. Malapit na po ba dito yung tunnel? Ay, doon sa kabila. Yung twin tunnel, sir? Malapit na siya? 1.5 kilometers. Malapit na siya pala. Sige po. Thank you po.
Sige po. So, malapit na. Dito na lang pala. Kabila na ito. Ongoing pa din yung road construction nila dito. So, meron pala ginagawa sila pababa na kalsada. Pababa siguro dito sa ano nila. Sa mga sitio dito. Lakas ng Hyundai Gets na to. Oh, ganda ng bahay oh. Wi-Fi rates. So, may Wi-Fi sila dito. Tsaka may source of power sila dito. Makikita tayo mga poste ng kuryente. Ito, falls din oh. Oh, another day, another adventure! So, may 30 minutes na tayo na bumabiyahe. Malayo-layo ang babalikan natin. Wow, 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 wow. Oh, may falls dun oh. Wow. Oh, ito na! Ang galing! Alright. Nandiyan yung tunnel. Twin tunnel. Ito, ang Uma Twin Tunnel. Ito ay mano-manong hinukay at inukit sa mismong solidong bato ng bundok. Malaking bahagi ng kasaysayan ng mga kalsada at tunnel sa Kalinga ay nag-ugat noong unang panahon ng mga Amerikano. Ginamit ito upang ma-access ang mga liblib na komunidad ng Kalinga para sa kalakalan at transportasyon, partikular na sa pagkonekta sa bayan ng Lubwagan at sa iba pang bahagi ng lalawigan. Ang tunnel ay nagsisilbing pangunahing lagusan patungo sa komunidad ng Uma Tribe ng Western Uma. Ang barangay Uma ay matatagpuan sa gitna ng matatayag na kabundukan. Dahil napapalibutan ito ng mga ilog, talon at matatarik na bangin, kung kaya ang pag-ukit sa Uma Tunnel ang naging pinakapraktikal na paraan upang makagawa ng ligtas na daanan ng mga tao at sasakyan. Alam niyo ba na ang Lubwagan ay naging kabisera ng unang Republika ng Pilipinas sa loob ng 73 araw? Ito ay mula noong March 6 hanggang May 17 taong 1900s sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo habang siya ay tumatakas sa pwersang Amerikano. Dahil dito, ang buong kapaligiran ng Lubwagan kasama na ang mga kabundukan nito kung saan nakatayo ang tunnel ay naging saksi sa Rebolusyong Pilipino. Sa kasalukuyan, bagamat kilala ang daanang ito bilang isa sa pinakadelikadong kalsada, ay patuloy na dinarayo ang tunnel ng mga turista, adventure travelers at mga vloggers dahil sa natatangin nitong ganda. O yun, balik na tayo. Yan. Kita niyo yung bato na yun. O, napakadelikado, di ba? So, uso dito yung mga rock slide, landslide. Hindi tayo pwede magtagal. So, 7:46. Mukhang malabong makabalik tayo ng baka mga alas 9 siguro. Nasa ano tayo? Town proper ng Lubwagan. So, ito challenging yung pagbalik natin. So, kung mula dito sa Lower Uma ay aakyat na tayo sa Upper Uma. At babagtasin natin na naman yung dinaanan natin kanina. Kung kanina, puro tayo bababa dahil papunta tayo sa lower part ng Uma, ay ngayon ay puro paakyat naman tayo. Alright, balik na tayo. Ito yung papunta ng Awichon Cultural Village. O, palabas na tayo ng National Road. So, kailangan natin lumigo. Saan? Dito. Ayun. Ang bayan. So, ito going to Tinglayan. Alright. Sipag ng mga bata, oh. Alam mo, bakasyon, pero gawain sa ano ang ginagawa, no? O dito may mga preserve pa sila ng mga ano, ancestral house o yung mga sinaunang bahay nagawa sa kahoy. Lubwagan, 1 kilometer pa pala before tayo makapasok ng
Town proper ng Labuagan. Siguro yun yung maraming ano doon, yung parang may munisipyo doon eh. So let's go. So, itong Labuagan ay sabi ni Kuya JM ay ang pinakaunang bayan dito sa Kalinga, no? At marami tayong madadaanan na tourist spot dito. Pero yung along the way na lang ang titingnan natin. So, Tinglayan, 42 kilometers. So, malapit na rin pala ang Tinglayan dito. Yun ang next na municipality na dadaanan natin. Then, tuloy-tuloy na tayo sa pag-uwi natin. So, welcome sa municipality ng Labuangan. So, ito. Yan, tingnan nyo natin dito. Akit nga tayo. May babaan siguro dito, no? Oh. So, ito ang pinaka-munisipyo nila. Alright. At ganda. Ooh. So, yung ano nila dito. Town proper. At ito yung mga magandang bahay nila dito. Mga sinaunang bahay. Dami pa. Ang dami pang mga na-preserve. So, yung iba nire-renovate na lang nila. Bali dito masasalamin yung kultura ng Kalinga. Mabilong Weavers Village. Oh. Grabe no? Oh. Medyo masikip lang yung national road nila dito, no? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa Kalinga, hindi lang magagandang tanawin ang aking iuwi, kundi pati na ang mga alaala, karanasan at aral na habang buhay kong pahahalagahan. Mula sa matatayag na kabundukan, malinaw na ilog, makukulay na kultura at mainit na pagtanggap ng mga tao. Tunay kong napatunayan na ang Kalinga ay isang lugar na puno ng kwento at buhay. Ang bawat destinasyon na napuntahan ay nag-iwan ng kakaibang saya at inspirasyon na nagpapaalala kung gaano kaganda ang ating bansa. Sana ay naipakita ko sa inyo ang kagandahan at yaman ng Kalinga at nainganyo rin kayong bumisita rito balang araw. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aking paglalakbay. Hanggang sa susunod nating adventure, ako si Eugene at ito ang Where's Next. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pa nating adventure.